Good afternoon po sir. I am First Lieutenant Calde Thomas K. Ambukay, Infantry Philippine Army. Ako po yung commanding officer ng Bravo Company, 84th Infantry Victorious Battalion as of now. Nandito po tayo sir sa port ng Maribeles sir. At my back, ang corregidor, way further po sir sa Cavite and Batangas area na po sir. Which is very historical na diyan po naka position yung mga Filipino-American forces guarding yung Manila Bay po dito sa during World War II sir. And as you can see sir, ito yung ports kung saan more than 60 years ago during World War II, naka-position, naka-prepo po yung mga U-boats, mga fishing, war vessels ng Filipino-American forces na dito po sila nagdadock, sir. And then, almost dito po sa Maribeles, sir, coastal areas po siya, sir. Which is, as a company commander, geared towards territorial defense operations, sir. Ito po yung ginagwardyahan namin, sir. Minamapping and pinaghahandaan po, sir, para i-defend when the time comes po, sir. Ikwento mo ng kaunti Yes, sir. yung landing ni MacArthur dito. Yes, sir. MacArthur. So, as per historical accounts ng mga people from Maribeles, sir, from Leyte, dito po siya naglanding si MacArthur to recover yung mga areas na dating hawak ng USAFE forces, sir. So, last February this year, 2026, na-celebrate po ng Maribeles ang 81st beach landing anniversary ng USAFE forces po, sir. Every year po, sir, sineselebrate nila po yung beach landing dito po sa mismo na port na ito, sir. And then, dito kasi busy ang submarine activity dito nun. Kasi in fact nga, talagang dito nag-unload ng mga supplies for the Bataan Defenders. Pero balikan nga natin si Corregidor yun, no? Si Corregidor. Sa mga hindi nakaka-appreciate, yan ang The Rock talaga. Yes, sir. Yan ang last bastion talaga. Yes po, sir. And how proud are you na andito ka ngayon na reconnecting with history? And I hope hindi ito ulit gamitin to attack us. Yes, diba? Sir. First and foremost po, sir, last year, during my advanced career course, sir, doon po kami nag-tour po, sir, sa Corregidor. Na-appreciate ko po, sir, yung mechanics of war in the sense na andun po yung remnants, yung ruins nung time ng World War II, sir. Tapos dito pa po kami na-assign, sir. Very strong sense of ano po, sir, bilang isang sundalo, sir, na kami po yung nandito sa area ngayon, sir. Ang nagliliyab po, sir, yung intent po namin, sir, para to preserve na given na during World War II, sir, is ito yung parang napaka-important po yung area namin in times of future invasions din po, sir. Napaka-strategic din po, sir, yung mga beaches na mga nakasurround sa AOR po namin. So, I feel proud po, sir, na andito ngayon sa Bataan, sir, bilang isang frontliner po, sir. Frontliner talaga kasi dito rin ang kilometer zero ng Death March. Nandiyan lang tayo, 50 meters away. Dito nagsimula yung 100 plus kilometers Death March that culminated sa San Fernando and then trinain sila to Capas.
Yes, Pero po, sir. while preparing for war kasi, you are also safeguarding Yes, sir. yung mga critical infrastructure and investments dito sa area. Ano tong Yes, mga po, sir. ano tong mga critical infrastructure dito sa AOR mo? Marami pong mainly coal power plants na nagsusupply po ng electricity natin as far as whole Luzon po, sir. May mga solar power plants din po sa area, sir. Dito sa likod po, sir, andyan po yung GN Power natin, sir, which is supplying most electric needs ng Luzon. May dito naman po sa western location po natin, sir, andyan po yung San Miguel coal plant din po, sir. Na part po ng i-secure natin habang andito po tayo sa area, sir. Grabe yung papel ng Army ngayon, protecting Yes, sir. the people, securing the land. Yes po, sir. Kahit sa mga pinaka-basic po, sir, na mga needs natin, sir, utilities and everything, sir, na kung paano po natin maprotektahan yung mga daily lives ng ating kababayan po, sir. Andito po yung Philippine Army. 84th IB under Lieutenant Colonel Romy P. Andres, sir. Maraming salamat, Ranger. Yes, sir.